Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos, usap-usapan ngayon matapos ang kanyang mabigat na desisyon patungkol sa Department of Education ni VP Sara Inday Duterte. Real talk mga kabayan, sa lahat ng mga naging proyekto ng ating mahal na PBBM, isa ito sa mga pinakagusto ko sa lahat. Imagine mga kababayan, umuulan na naman ng good news matapos i-anunsyo mismo ng Malacanang ang mga inaprubahan na mga panukala ni Pangulong Marcos. Ano pa ang hinihintay natin mga kababayan? Halina't samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Well done, Mr. President. Just in. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang Basic Education Development Plan o BEDP 2030 at ang matatag agenda ng Department of Education o DepEd sa pangunguna ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Sa pagpupulong ng National Economic and Development Authority o NEDA sa Palasyo ng Malacanang, idiniin ni Pangulong Marcos na wala siyang nakikitang pagtutol sa mga panukala ng DepEd dahil binigyang diin niya ang kahalagan nito sa sistema ng edukasyon sa bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na inaprubahan ng NEDA Board ang pagpapatibay ng Basic Education Development Plan 2023 at matatag agenda bilang isang pambansang patakaran at plano para sa pangunahing edukasyon. Ang Basic Education Development Plan ng DepEd para sa 2030 at matatag agenda na naglalayong bigyan ang lahat ng mga bata, out-of-school youth at matatanda na pantay-pantay ang akses sa kalidad ng basic education. Iniharap ni VP Sara ang Basic Education Development Plan 2030 na ipapatupad ng gobyerno sa pamamagitan ng matatag agenda na binubuo ng 4 na kritikal na bahagi. Ito ay ang una, paggawa ng kurikulum na may kaugnayan. Pangalawa, gumagawa ng mga hakbang upang mapabilis ang paghahatid ng mga pasilidad at serbisyo ng batayang edukasyon. Pangatlo, ang pag-alaga ng mabuti sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapataguyod ng mga kagalingan ng mag-aaral, inclusive na edukasyon at positibong kapaligiran sa pag-aaral, at ang panghuli ay ang pagbibigay ng suporta sa mga guro upang makapagpaturo ito sila ng mga mahusay. Ang Basic Education Development Plan 2030 at ang matatag agenda ay nakahanay sa United Nations Sustainable Development Goal No. 4 sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Naayon din sila sa Ambition Natin 2040 at sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 na naglalayong mapabuti ang edukasyon at isulong ang panghabang buhay na pag-aaral. Matatandaang nitong Enero 2024, inilahad ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte ang Basic Education Report 2023 kung saan nakasaad ang direksyon ng pamahalaan sa pagpapaganda ng sektor ng edukasyon sa mga susunod na taon. Dahil dito, inilunsad noon din ang matatag, bansang makabata, batang makabansa na siyang magsisilbing roadmap ng DepEd para isakatuparan ang mga plano at mithiin na makabubuti sa lahat ng Pilipinong mag-aaral. If you look at the matatag agenda, kasama dyan yung curriculum, kasama dyan yung learner welfare, kasama din dyan yung infrastructure natin, at kasama din dyan yung welfare syempre ng ating mga guro. So we believe in DepEd that we have to address all these issues together, simultaneously, para talagang maitaas natin yung antas ng basic education sa Pilipinas. So okay, tapos na tayo sa top priority number 1 ng Pangulo. Dumako naman tayo sa pangalawa. Dahil aprobado na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahilingan para sa revision ng mga inaprobahang parameters, tuntunin at kondisyon ng University of the Philippines Philippine General Hospital or UPPGH Cancer Center Public-Private Partnership Project. Ang pagbabago sa parameter, tuntunin at kondisyon ng Public-Private Partnership para sa University of the Philippines Philippine General Hospital Cancer Center, kabilang ang pagtaas ng halaga ng proyekto mula sa 6.05 billion pesos hanggang 9.49 billion pesos. Ang pagtaas sa gastos ng proyekto ng center ay sasakupin ang mas mataas na gastos sa pagpapatayo dahil sa pagtaas sa isang built-up na lugar at ang pagkuha ng makabagong teknolohiya at kagamitan upang mabigyan ang mga pasyente ng medikal na estudyante ng pang world class na serbisyo sa klase at pasilidad para sa edukasyon.
Para mabayaran ang mga karagdagang gastusin, ini-update ng UPPGH ang mga dokumento sa bidding para makasunod sa PPP mode of procurement. Sa cancer bilang pangalawang nangungunang sanhi ng kamatayan sa Pilipinas, ang UPPGH Cancer Center ay magiging isang 300-bed na ospital na nagbibigay ng mga makabagong panggamot sa cancer sa parehong mga charity at nagbabayad sa pasyente. Kasabay nito, ang ospital ay magsisilbi ring pasilidad ng pagtuturo at pananaliksik upang matugunan ang mga kapangangailangan ng bansa para higit pang mga medikal na profesional na dalubhasa ang pag-iwas at paggamot ng cancer. Ang Cancer Center ay magiging isang kritikal na bahagi ng isang healthcare ecosystem para sa tumpak na medikal na paggamot na itinayo sa UP, kabilang ang Philippine Heron Center at Medical Technology Park. Inaasahang matatapos ang proyekto sa katapusan ng 2027 at magsisimula ang mga operasyon sa unang bahagi ng 2028. O diba mga kababayan, hustisya naman para sa mga bashers dyan ni PBBM na wala daw ginagawa ang Pangulo at puro paghahanap sa 20 piso per kilong bigas ang laging sinusumbat. Anyways, ang panghuli na panukalang inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang mga bagong alituntunin sa pagripaso at pag-aproba sa mga pambansang panukala ng public-private projects ay kasunod ng pag-aproba ng PPP Code ng Pilipinas at mga tuntunin at regulasyon sa pagpapatupad nito. Ilalim ng bagong alituntunin ang pag-aproba ng ICC para sa mga proyektong nagkakahalaga ng 15 billion pesos pataas ay inaasahang matatapos sa loob ng 113 days ng kalendaryo na may maximum na limitasyon ng 120 days sa calendar days. Binagyang diin din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng ikatlong panukala o ang NEDA Board Investment Coordination Committee Guidelines on the review and approval of national PPP proposals dahil binigyang diin nito ang wala itong nakikitang pagbabago sa patakaran sa mga bagay na ginagawa ngayon ng gobyerno. Ang mga naaprobahang mga alituntunin ng ICC ay ilalathala sa website ng NEDA, Department of Finance at PPP centers. At take note mga kababayan, ito ay epektibo kaagad. Bilang panghuli, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na nagsisilbi ring bilang Vice Chair ng Board na ang mga kamakailang naaprobahang item ay magtataguyod ng akses sa mga Pilipino sa mataas na kalidad na panghabang buhay na pag-aaral at mas mahusay na mga pasilidad sa kalusugan at lumikha ng isang streamlined na proseso para sa mga high impact na proyekto.